Good evening sa atong tanan mga hinigugma nga makaigsunan. Yan nasadta sa ato nga programa sa Takna sa Pagtuon. Maigsoon among gilauman nga napahaluna namo sa tagsa-tagsa ninyo ka puloy-anan o siguro uban ka ninyo nagtanaw sa inyohang telebisyon. Ang uban po na siguro gatanaw sa inyohang Facebook o uban diha sa YouTube. Ang amo nga mga pagampo nga unsa man ang inyoha karon nga plastar sa pagtan-aw ang working sa Holy Spirit uban kaninyo og kanato sa hisgutan nato ang pulong sa Ginoo dinhi sa Takna sa Pagtuon. Nini gabi una ang atong nga kauban sa Takna sa Pagtuon ang atong pinangga nga Sabbath School Director o Personal Ministry sa North Central Mindanao Conference in the person of Dr. Sammy Pagunsan. Unya ato siyang hangyoon nga mo'y muhatag sa ato nga opening prayer. Kay mag-ampo ta mga kaigsuonan. Amahan nga balaan, nagapasalamat kami sa higayon nga kami maka-review, makatuon sa mga leksyon nga angay namo masayran o aron kami mahingpit kami malig-on sa among pagtuo, pag-alagad kanimo ug usab sa pagtuon sa mga sugilanon sa balaang kasulatan nga angayan namo matun-an karon ug maaplikar sa amo mga kinabuhi. Giyahay kami o gatagi kami sa kaalam nga langitnon sa gahom sa balaang espiritu. Apil ng amo nga mga sumusunod ang nagatan-aw o ang nagapaminaw. Salamat sa imong pagtubag. Amo kining pagadawaton sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Now, Pastor Sam, din nata karon sa ato nga ato karon nga pagtuon review. Naguluhan kini og the controversies. How do you consider imong natanaw ni Pastor Sam nga mga controversies nga gihisgutan diri sa ato nga lesson karon? Actually, ang atong lesson karon sa ikatulo na ni siya nga lesson sa niagi nagisguta sa foundation mahitungod sa pagsulat ni Mark, no, si John Mark mo author. Dayon ang ikaduha gisgutan niya ang ministry ni Jesus, no. Yes. Jesus began his ministry og sa dinhi samtang naghimo sa ministry si Jesus, dunay mga kontrobersiya, dunay mga ingon nato mga huna-huna sa uban, ilabi na gyud ang mga Parisiyo ug mga eskriba sa iyang kapanahonan kay ang ilang pagtulunan surusama sa pagtulunan ni Ginoong Hesus, pero ang application murag lahi, no, murag lahi. Na tingala sila nga si Ginoong Hesus lahi ang iyang pagtan-aw o pagtagad niini, and these are controversies nga dapat mahibaw-an nato og ato burubalansihon ilabi na gyud samtang kita paabot sa iyang pagbalik in these last days. So naay di ay mga controversies, not necessarily controversy sa kamatuoran, but controversy sa application siguro, no, sa kamatuoran. Kay example na ay mga teachings ni Jesus dinhi nagitanaw sa mga Parasiyo o sa uban nga mga Diyos nga dili maok, nga mura ba og na contradict sila sa mga practices nila nga mga tradisyon nga ilang na nasunod na sa karaan. Pero di ay ang gibuhat ni Jesus very practical o insakto gyud kaayo ang iyahang mga pagbuhat sa mga situation o pag-address niya sa maog yun nga mga event ni ana nga panahon na. Okay, let us always remember sa background niini sa pagsulat gyud ni John Mark, no, diri sa Marcos, gipasabot niya ang fulfillment sa 70 weeks or 490 years diha sa sanctuary doctrine, no, diha sa panahon nga gitagaan sa Ginoo ang Israel og 490 years to reconcile with him so that they can represent him sa mga katawhan, no. Kaya gusto sa Ginoo nga ang Israel mo'y talan-ahon sa tibuok kalibutan aron ila magiyahan ang tao nga tungod kanila sa ilang pagsimba sa Ginoo madani ang ilang mga neighboring countries ang tanan nga makasud-ong kanila ma-influensyahan nga ilang daigon ang Ginoo, and they can reconcile with him at the same time. Of course, din hipod sa 490 years
nalati diha gibahin kini sa tulo, no, ang 1 week, ang 62 weeks ug ang another nga pipila ka mga tuig. Kanang 1 week diha, ano, nalati diha si Jesus, Yes, the diha Messiah, ginapupos, no? the Messiah. Kinahanglan para sa ilaha, ila kining tun-an kung kanus mutungha ang Mesiyas, kay it was predicted nga maog na siya ang may tabo. Karon ang nitabo sa 27 AD, gibautismuhan ni Juan Bautista si Ginoong Hesus. Okay. And then from there, sa pagbautismo kaniya, nag-ingon siya tanawa ang kordero sa Dios, ang amoy mo hinlo sa sala sa kalibutan, no, in 1 John 1:9. So si John the Baptist, he was preparing the way of Jesus so that the people ma-ready sila sa pagdawat ni Jesus. Unfortunately, dili sila ready kay pagkatao gani ni Jesus, only the wise men were ready, no? Ang mga tao dito sa Israel, sa Judea, Jerusalem, most of them, especially the religious leaders, were not ready or they did not understand well. Pagkaabot na karon sa pagbautismo na, let us say 30 years later, pagbautismo na ni Ginoong Hesus, diri pagyod sila, ano? Nga murag dili sila gatuo nga si Jesus is the Messiah. Of course, daghan na nag-ingon nga si Ginoong Hesus maong umalabot nga Mesiyas, no, sa iyang mga ginapanghimo. Now here, sa ato eleksyon karon, there are 5 controversies here nga nindot kaayo nga may sigutan sa eleksyon. For example, naay adlaw igpapahulay diri nga controversy. Naa dinhi ang pagpasaylo sa sala, adahimong controversy. Naa diri ang harvest or pagbuhat, pagplak sa corn on the Sabbath day. It was a controversy to them. Even fasting, nahimo nga controversy. Karon, naapoy controversy sa pagkatao ni Jesus because alang sa mga tinun-an, si Jesus maoy Mesiyas, maoy gitudlo sa Ginoo nga mo deliver kanila gikan sa sala or mag-deliver kanila gikan sa kamot sa mga Romano. Okay. That was their understanding. Now nahimo ang controversy dinhi didto sa Capernaum, which is the headquarters of Jesus. Sa usa ka panahon niya na nagbisita si Ginoong Hesus, kay sa didto mga kaigsuonan si Jesus naa siya mga tinun-an. Of course, the disciples understood. Diri gani sa ato lesson karon, may sigutan nato ang pagtawag niya sa kang Levi Matthew dinhi. No, nga si Levi dinhi, usa ka tax collector gitawag niya. Dili lang siya, no. Even the rest here kay daghan naman siya mga tinun-an. Ang tinun-an mga sumusunod kini ni Jesus. Kay part sa ato lesson karon is not only the authority of Jesus, but this is telling also us, reminding us may tungod sa discipleship. No, So, sa katong nagasunod kang Jesus. So ato makita din nga si Jesus naghimo siya sa iyang ministry, kay mo man gyud no, nagsugod man siya sa iyang ministry. Unya naghimo siya mga healing ministry na apod siya mapagwaling nga gihimo. Atong nakita nga si Jesus mao gyud ang authority kay siya man na ang kamaturan. Unya ato nakita pod nga niya ay mga teaching sa mga Pariseo, mga Sadducees nga ang ilang nga teaching actually imong tadaon biblical sad, pero ang application murag extreme nga application. Now whereas pagabon ni Jesus imong tan-awon ang pag implement ni Jesus sa kamatuoran sa pagtulunan nga very practical, very acceptable, and it is right jud kaayo nga application sa mga teachings gitudlo ni Jesus. O imo ato pong makita din nga si Jesus really has this authority. Of course, kay atong hibalaan nga he is the Messiah. Ato kung naglibugan ako ani Pastor Sam, no? Kay niya ay mga scholars, the scribes. Grabe yun, ha? Sila go'y gasulat anang scripture, di ba? Gipangkulik nila sa mga writings, gipangkulik. Grabe yun, o mahimo siguro Sila ga-interpret, no? Ga-memorize nila siguro ni tanan ni ang Old Testament nga scripture. Pero unfortunately, bisan sila mo igasulat, master kay sila, batid kay sila ni ini nga mga writings sa scripture, pero na-miss nila pag-interpret ang prophecy. So, pag-abot ni Jesus,
buta lang gihapon sila makaigsunan. Maunang point diya, Yes. no? There are many people today nga nagatuon sila sa Biblia pero wala nila masabtan pa pag-ayo ang kamatuoran, no? Studying the Bible will help us, mga kaigsunan, nga makabot gyud nato ang kamatuoran. Apan do na magoy motibo sa uban Yes. nga ilang tunan ang Bible para tabunan, para nga depensahan ang ilang mga pagtulunan. So usa na siya. And by the way, let us always remember nga naining kapanahonan ang mindset sa mga scribes and Pharisees, no? Niining ang mga ruling party silbi, sila magod ang ginatawag nga authority. Yes. Niining kapanahonan. Morning, Sila ang mga scholars. No, sila ang mga scholars. So sila nga interpret sa balaod sa Ginoo. Okay, ang balaod sa Ginoo naaman sa Torah silbi nga ginatawag nila nga Torah. So naa diya ang balaod sa Ginoo, they called it as the law. So para nila ang maka-interpret niini ang mga eskriba ra gyud, no, ang mga kaparian nila ni adtong kapanahonan. But alang kanila dako nga hagit kay majority sa ilaha wala nagtuo sa kang Kristo nga mao ang Mesiyas, no? For example, nagpakita na si Kristo dinhi sa iyang ministry, nagsugod siya. Una dinhi sa Mark chapter 2, giayo niya ang masakiton. Katong paralitiko nga gitunton nila gikan sa atop, giablihan nilang atop, unya nakita ni Ginoong Hesus nga dako kayo ang ilang pagtuo kaniya. Kay na kuan naman nadungga naman si Kristo nga gapag-ayo og mga masakiton, that he was a healer. Karon sa mga tinun-an og sa mga nagatuon sa Biblia, ang usa sa mga ilhanan sa Mesiyas mang-ayo siya sa masakiton, mosulti siya sa pulong sa Ginoo, muhatag siya og pagtulunan kagawasan sa mga nalupigan. So mao ni ang usa sa mga butang nga gipakita ni Jesus. So that was the first controversy. Nga naman na imong controversy. Kay si Jesus dito, giingnan niya katong masakiton, your sin is forgiven. Diya ang controversy. Okay. So ato muna nga to ang sanding nga lesson, no? So sanding nga lesson. Imong tanawon, controversial gyud pud kayo. Kay imagine niya usa ka masakiton. Kunya gidala dito sa presence si Jesus niya, dramatic pa gyud kayo ni kay di man sila makaduol ni Jesus, so giguba nila ang atop dito sa taas, niya gitunto nila dito sa tubangan gyud ni Jesus. Kunya pagtunton dito sa tubangan ni Jesus, nakita ni Jesus ang mga tao, nagiinan niya nga your sin is forgiven. Imagine mo na ang tao nga masakiton, giingnon niya nga your sin is forgiven, niya naayo ang tao. Nga imong tanawon po diri ang mga ang mga scribes o mga Pharisee o guban pa dito nga mga kanabang observer nga nangadto lang dito kay mura lang ano ba nang marites lang ba. Nga uy. Sa ilang hunahuna, uy. Ngano man ni siya nga iya manggiingnan nga your sin is forgiven. So kay kinsa may makapasaylo sa sala, ang Dios ra. No. Ang Dios ra. Ikaw noon mo muingon ka nga your sin is forgiven. Who are you? Do you claim the authority of God nga naa sa imo? So this is the question ni ini nga panahon ni Jesus. Are you the Son of God? Are you God who can forgive? Walay tao ana, and to them that was a blasphemy. And that blasphemy is worthy sa kamatayon. Pwede ka nga batuon diha dayon. But what happened to that story nga atong nariko ni John Mark nga si Jesus nabasa nila ang yang nahuna. So unsa giyon ni Jesus, which is more easy? Sa may labing sayon kanang ino nimo nga your sin is forgiven, or mo ingon ka rise and walk. Mo ba na pag-istorya? Rise and walk. So lisod ba yan ang imong inon nga oy, paralyzed na for how many years? Niya ino nimo asa may sayon, murag sayon siguro inon pastor sa nga your sin is forgiven kay wa may nakuha na, wa may giprove nimo na. Pero sa mga huna-huna sa mga
scribes and Pharisees nga presente didto ug sa ilang mga disipulos or tinun-an, it was a serious offense against God. Kay gitawag kini nila nga blasphemy. Actually, later on sa paglansang ni Jesus, mao gyud na ang kaso niya, blasphemy. Yes. Kay siya nag-angkon nga makapasaylo siya og sala. Later on, nag-angkon pud siya nga siya og ang amahan usara no ni samot, no? So he was charged of blasphemy. Anyway, there is a first controversy nga nahitabo, dili kini masabtan sa uban. Dili kini masabtan sa uban, pero sa mga tinun-an ni Kristo og sa katong mga tawo nga nagtuo kaniya, especially those nga tag-iya ni adtong masakiton, barkada ni adtong masakiton, nagtuo sila nga si Jesus adunay kagahom, kay gituuhan man sila nga si Jesus maoy Mesiyas. Og ang nakita ni Ginoong Hesus nga pagtulunan o nga pagtulunan niya og ang iyang mga ginahimo sa iyang pagministry, surusama sa Mesiyas nga paabot nila. So, sa ato pang tanaw ni siya, kini nga event kapag ayon ni Jesus nining paralitiko, this is to confirm that Jesus is the divine Son of God, that He was the Messiah. He is the incarnate Son of God nga gipadala dinhi sa kalibutan. Kay imagine, wala nila gisulti sa ilang hunahuna ra nga kining tawhana ni naghimo nig blasphemy. Di alam sa hunahuna bitaw. So si Jesus iyang nakita ni Jesus sa ilang hunahuna. So kinsa may makakita sa hunahuna sa tao? Except only God. So kay nakita mo ni sa Ginoo ang ilang hunahuna, mo nang niingon na si Jesus nga which is more easy to see forgive, to see you are forgiven, or inonimo nga rise and walk. So karon ang mga hearers niya katong iyang mga nangita ra gyud og pwede nga ika-accuse ni Jesus, kini dakpan na nato ni si Jesus. Pero diri gi-prove ni Jesus nga nahibal-an ni Jesus sa ilang unahuna, unya sa dihang nahibal-an ni Jesus sa ilang unahuna, giingan sa ni Jesus nga asa may sayon ani. So unya dayon paghuman og sulti ni Jesus ana, iya dayong giayo ang mao nga tawo. So sa diha nga naayo ang tawo, this confirm nga kini si Jesus is indeed the Messiah. This is indeed the Son of God nga mianhi dinhi nga dunay authority. Kaya nakaayo gani siya aning paralitiko nga hopeless na kaayo ang situation. Og aduna gid siya kagahom. Aduna siya kagahom nga ipakita nila kay actually nagasunod-sunod man gud yung mga scribes and Pharisees niya looking for something, no? Ang uban nagadoubt, ang uban nagapaniid kaniya, og siguro ang uban gusto pa gyud og more kaning tawag nato more evidence nga as a claim, no? Yan mismo mao'y nagproclaim pag bautismo niya no? So everybody nga tuwa dito nakadungog niini na nadunggan dayon sa tanan, ingon nato namantala sa tanan, and it was heard ever that Jesus was the Messiah as proclaimed. Anyway, dinhi kung imo tan-awon sa Micah 6:8, no? Sa mga ebidensya nga gipakita ni Jesus para unta nga ang mga Pariseo, mga eskriba magmata sa kamatuoran, still there are some of them, and there are many of them who decided nga dili nila tuuan despite of the fact nga ang evidence nga gipakita ni Jesus was enough nga mutuo sila. Tiaw kaniana ang masakiton diha naayo. Kinsa may makaayo sa masakiton? Maglisod ka. It will take tagaan pa na nimong tambal o kani tumarani, and it will take days. Sa uban ni ana siguro okay si mana maayo na kaniyo. But for that instant when Jesus said, everybody was amazed. Pero ang una na ako padala ang ilang theology sa pagsabot sa Ginoo nga ang Dios siya ra Diyos
And of course, just being human during the time, but then he was divine. Okay, it is so miraculous ng Bible, nagapadayag nga si Jesus has the power of God, because he was the Son of God, no? And then Jesus has the authority coming from God. Mao na may kagahom si Ginoong Hesus sa pag-ayo sa mga masakiton. Even pagbanhaw gani sa patay, no? Yeah. But then in here, sa ayo niya sa masakiton, ang gipangita sa eskribag parisiyo, gipadako nila ang pag-ingon nga your sin is forgiven, nga ang ibong sala napasaylo. Kay para nila kinsa may makapasaylo sa sala, may kagahom ni gahom Diyos lamang. Yeah. Ang tao wala. Actually, pag Jesus ni adto, unya human niya nga ing siya nga your sin is forgiven, unya iya pong giinan ang tao rise up and walk. So ang imong makita karon dinhi nga gi-rebuke niya ang mga scribe and the Pharisees ba. Gi-rebuke niya kining akong pag-ayo o sa ato pa na ba kining akong pag-ayo nining tawhana, kining akong pagpasaylo aning tawhana tungod ni siya kay I am the Son of God, nga takos nga saylo sa mga kasalanan sa mga katawhan. Gani ang akong misyon, mao ang pag-anis kalibutan aron luwas-luwa ang mga katawhan. So ingon ana ang gustong ipasantop ni Jesus, I am the Son of God. Kunya gipadala ko dinhi para luwason mo mga tao ning kining sakiton ito siyang gipasayo ug ako siyang giayo because I am God. That is an indirect way of saying kay ug moingon po si Jesus basig mahinambog ba, no? So but that was an indirect way. Unya sila pod ilang nakita nga wa man migasulti nga blasphemy ka, pero sa ilang una nagsulti og nakita na ni Jesus. So here ato makita nga si Jesus is all knowing nga bisan ang ato mga nahuna iya nga mabasa. Imagine na nimo. So that is the first controversy, yes. No? Pagkahuman ato nilakaw na po si Jesus, diha na karon naagian niya si Levi. Sa Mandino, sa Mandi. Si Levi, pag-agi niya kang Levi, gitawag diya. Akuan, sunod ka na ko. Ayaw ka na talagsaon po din siya nga naaray tao nga ingon nimo nga okay, sunod ka. Sunod na po na yun. Sunod na ko. Nganong ni sunod man diretso si Levi niya? Of course, ato na tanawon, dili edukado si Levi. Nadungga na, it was known to him. Ang popularity ni Jesus, yes. Ang pagkatao ni Jesus nga daghan na nakadungog na ni siya nga si Jesus was claimed by many as the Messiah. Yes. Nakadungog ni Jesus has healed the sick, the paralytic, no? Katong uban nadunggan na niya nga naghimo si Ginoong Hesus og mga milagro. So siguro usa sa mga rason diri nga pag agi niya kang Mateo, Levi, diretso nga nagsunod kaniya si Levi. And by the way, si Levi, usa ka maniningil og buwis, no? Nga alang sa mga Hudiyo po, generally, mga makasasala kini. Kauban kini sa mga publicans, kauban kini sa mga prostitutes, kauban kini sa mga sinners. They are sinners generally. Para ni siya sa pagtan-aw sa mga scribes and Pharisees, akin yung mga tawana pahimulos sa diha sa ingon nato sa mga kaluyahon sa mga katawan in general. But then si Levi gitawag sa Ginoo and he followed him. So muna no Pastor Sam, salain bahin atong tan-aw nga si Levi dili ubos nga pagkatao. Edukado ni siya nga pagkatao. O siguro graduate ba ni siya in sa ato karon di ba? Equivalent maniningil og buwis. Maniningil kay kuan gud siya. BIR tax collector siguro CPA pa ni siya. So intellectual ni siya nga pagkatao. So it could have been nga or the probability, dako kayong probability nga nag-research po ni siya mahitungod ni Jesus.
Kay nakadungog siya sa mga miracles nga gihimo ni Jesus. So most likely nagtuon po ni siya. So that is why pagtawag ni Jesus sa iya, wala na siya daghan pangalikramo kay iya naman ng natun-an unya iya naman po nga nadunggan. And sa iya nga conviction, I look at it nga doon na siya conviction na this is really Jesus. Now when that time comes nga niagi si Jesus o niya gitawag ni Jesus, wala na dumili. Ni uban na lang nila. Kaya actually, nakighalubilo din siya at the same time na nagkaon ba kauban nila, he dined together with them. So mga tax collectors man good and ang mga ang mga common nga mga tao, mga sinners tubangan sa kuan, no? So magud sa pagtulunan sa ginatudlo sa mga scribes and Pharisees nga dili makighalubili, it's not good nga you will be identified with the sinners. Kung mo uban ka og pagkaon sa usa ka tax collector, kay ang tax collector gitan-aw nila nga makasasala og musulod gani sa usa ka balay sa mga parasyo o mga eskriba, ang ilahang balay ilanang maghimo sa ritual nga ilang i-clean kay nasudlan sila og makasasala silang balay. So grabe kayo ang pagtan-aw nila, no? Hugaw ang ilang term lang na mong unclean. na ay mahimong so, unclean. Kung ako mo'y silibe unya ikaw usa ka parasyo kagatapat ang duha nahimo kang clean. Kay matakdan ka. Na kagawan ka nako pasusam. Nakagawan. Ingon na ang ilang pagtan-aw. Unya nangaon pa gyud. So grabe yun kayo ang isyu. Unya si Jesus nagtawag aning ni ang nilibi. Unya kauban og pagkaon. So but they do not know nga ang mission ni Jesus is for the sinners. Dili sa mga mas manaingon si Jesus, I come not to the for the righteous, for the sinners. So mga kaigsunan, ingon ana sa unta ang atong pagtanaw sa church nga ang church mao ni siya ang hospital makigsuunan nga para sa mga sinners. Dili kay magunahon na ta nga magsimba ta kita magtapok ta kay mga righteous ta. So sulod sa suludan nga tanaw nato nga mura man ni og lahi ni og gikan ni lahi magpurma ni. So mag-independent ta. Dili na makigsunan. We must reach out because this is the mission of the church. Now going back sa ato nga lesson rin sa Sunday, nga naiupat ka mga tao nga nagdala dito bitaw sa kuan atong paralitiko. So ug imong tao kanto nga gesture sa upat ka mga tao, maayo to sila kay gidala nila ni Jesus. Kung katupod sa espirituhanon nga lesson atong kwaon, ang makigsuunan nga atay mga masakiton nga naa sa gawas, dili siguro masakiton lang sa physical kundi sa spiritual. Ato na sang imbitahon agnihon nato ngadto kang Jesus. Si Jesus pud mismo nangimbitar kini pong mga tawhana. I believe Pastor Sam katong mga tao nga nagdala nga tong paralyzed nga tao, they are also convicted nga si Jesus is really the Son of God nga mao'y solusyon sa mga problema nga impossible kayo sa tanan. So actually ang naamanggod sa mga eskriba o mga parisiyo during that time kanigyud ang pagkinabuhi nga matarong atubangan sa Ginoo. Sa panahon nila ang imong move kinahanglan ingon ani ingon ato dili ka ato. So usana ni ana ang pakigugoy-hugoy, pakigsagol dito sa mga daotan, sa mga makasasala, para nila dili siya maayo tanahon. But Jesus ingon nato nga giguba ni Ginoong Hesus nga panghuna-huna nila og practice because he tried you to that nga kung ikaw mataro moadto ka did makasasala aron sila mahimong tarong. Ang nahitabo na bali nga ang tarong
kay nag-adto sa mga makasasala, mahimo siyang makasasala na bali. Dapat ang tarong kung moadto sa makasasala, mahimo tong makasasala nga tarong. Nakuha nimo? Yes, nakuha yes, nimo ang punto. Sa ilha, bali, ang tarong moadto sa makasasala, mahimong makasasala kay matakdan man ka. So mahimo na kang unclean. So you are not accepted sa ilang religious teaching. So unang kontrol nang sino po diha. That is actually line of indifferent attitude. Nga kami nga mga righteous, kami ra gyud. Kamo mga lautan, kamo rapod. So nakalimot sila mga kaigsuonan nga ang mission di ay sa church, ang mission di ay nga gisangon sa Ginoo, sa katawan sa Ginoo, mao ang pag-adto sa kalibutan, pag-adto sa makasala, aron dalon sa kahayag. That is the missing point. Mao giingon ni Jesus sa ilaha, that the Son of God come to call the sinners to repentance. Wala sa niadto sa mga matarong. So kung himo tan-awon, that is a slap to the Pharisees who were thinking in the scribes that they were claiming that they are righteous. Mura ba og ang nahitabo manggod na silang thinking nga sila ra ang entitled nga maluwas. Kamo nga mga lahi nga rasa, you have no chance for the kingdom of God. Okay. So murabag ang Ginoo, kami ra gigipili si Ginoo nga maluwas. Kamo kay mga apiki mo og dagway, kamo kay mga kulod mo nga mga tao, dili mo pwede ginarian para gyud sa moa. So this is what Jesus kanang iyahang gikuha ni nga pangunahuna nga no, ang salvation is for all. Bisag kinsa na siya, entitled na siya sa kaluwasan because he is created in the image of God. Yeah, another thing pag yun dire, gihimo pag yun nila nga controversy, ang pakigkaon ni Ginoong Hesus dito. Yes. Nga ang mga Parisiyo, ang mga eskriba, ang iba, mga tinunan, puasa. Even the disciples of John. Gapuasa sila. Puasa ni panahon na. Pero si Jesus, come siya, o ang iyang mga tinunan, perting kaon na, sige silag pista. Sige kaon. Ingon nila nga, dapat mo fasting po sila. Og dinhin, ay mo na po nga controversy, kay ingon ni Ginoong Hesus, as a sort of a parable nga, ingon niya, kung na ang bridegroom diha nga kauban ninyo, silbi ang pamanhunon o panahon sa kasal, dili ba mo magkumbira, dili ba mo magfiesta, dili ba mo magkaon, mintras nga naa pa na ang pamanhunon, dapat magkalipay, dapat mag-celebrate. Pero alang nila, gi-intrigahan na po nila sa usa ka isyu si Jesus about fasting, no? So fasting is good, no? Ang tanan maka-fast. There are many good things nga makuha na to sa fasting. That's a really good point, no? Kay tanaw na to dire nga si Jesus iyang gikumping kugulingon that he is the bridegroom. The groom. Siya ang groom. So in the presence of the groom, silbing mura ba og marriage ba? So murag marriage nga event gihulagway ni Jesus. He is the groom. Makigsunan naa ang groom, naa ang bride, ug imong tan-awon, dili ka kinahanglan nga magpuasa. Because this is celebration time. So Jesus, gani diri, mura ni iyang time nga makaspend siya sa iyang bride, the church. So when Jesus is here, dapat dili ka magpuasa. Kung dili mag-celebrate ka kay naa ang ato ang Ginoo. Kunya naa ang Ginoo mag puasa hinuon ka. So, mura og nasubo ka nga na ang mao nang si Jesus, giingnan niya ang mga scribes and Pharisees, moabot ang panahon nga kung mawala na ang pamanhunon o ayha na ang iyang mga tinunan, mupuasa na. Which is true now. Tanawa karon kung may mga soleranta, dunay mga hagit, we are calling the brethren to fast. Doon na tayo mga ginapangay na patabangan ta sa Ginoo, we fast. Nga naman. Pero there is a time for fasting. Ang tanan na ingon ni isa ni magfasta. Dili pahibalo. Dili kani
dili na to pasundayag. Just do it silently. So, mahimo pa. Now, looking into the time nga si Jesus the groom, bride ang mga believers. Wa gyud po yatong makita nga sa panahon ni Jesus nga nagsubo. Kaya ang tanan gani nga nasubo nga naagian ni Jesus katong naay gilubong nga bata nga natagbuan ni Jesus. Dili gusto ni Jesus nga maguol ang ginikanan. Giayo. Katong mga pulanan nga nabisitahan ni Jesus tong atong other pa nato nga lesson nga si in-law ni Peter ba to? Pedro. So nga pag-abot dito nagsakit. So wala gyud gipang ayo ni Jesus because it is not time when the groom is there nga mag-uul ta makigsunan. So unya in the presence of Jesus who is God, mga kaigsunan, walay problema. Kay ang iyang presence is the solution of all the problem. Yeah, unfortunately, ang mga scribes and Pharisees wala kini nila nakita nga angle o kamatuoran sa ministry ni Jesus. Yes. They were looking for the katong mga sipyat. Yes. Ang mao na nga lesson po ni sa ato mga kaigsunan, usahay kita nato nga grabing paningkamot sa mga kaigsunan, mga kaubanan nato sa simbahan, just to help the mission of the church. Pero ang atong nakita, ang sayop, wala nato nakita ang ilang kadasig sa pagtabang sa buhat. Kana nga point, hinaot, naana sa ato. The scribes and Pharisees have enough evidence on evidences to believe that Jesus was the Son of God. Yes. Pero gidaan nila ang ilang kaugalingon kay gusto sila mangita og sayop. Kanang ginapakita ni Ginoong Hesus sa ilaha nga it's high time nga usbon nila ang ilang pag-practice niini. That is why Jesus has showed them the true application of what to and being a godly being of God. In this way, sa ato karon mga Kristohanon man kita, sumusunod man kita ni Kristo, gatuo kita sa ato pakid ipakita ang ani kung nagatabang diya sa iglesia sa tanan, ato nang i-appreciate. Ato nang dili kay ato bang didaan ni ang sa fasting kani bang while people naga-fast sila lukso tagamay sa vegetarianism kay apil naman sa diet kay naay mga tao nga claim vegetarian gud daw sila gud maluwas mga ingon ana bitaw while ang Adventist Church nagatudlo ta nga ang tao mag-vegetarian because it is the nicest way. Health reform kana as early as in the 1860s. Gihatag na sa Ginoo sa ato. That is why nagbiya kita sa mga pagkaon nga mga mahugaw and many things. And now gina-promote na to ang vegetarian diet kay ang iyang advantage. Pero let us not claim nga kini nga diet or kini nga kuantanan practice mas balaan ta kaysa wala nag-practice niini. Let us just show them sama sa gihimo ni Ginoong Hesus nga nag-feasting sila, nagkaon sila pareho niini nga na misinterpret sa mga eskriba o mga pariseo. Napagyud ang giingon ni Jesus nga sa mga kuano nga sa inyong pagfiesta, sa inyong pagkumbira, imbitaha ka tong mga less unfortunate. Dili tong mga barkada nato nga oy gwapo ni imong gikuan nga at least makabalos pud sila sa ato. Ayaw na huna-una ni ana. Kay that is actually the failure of Israel during the time. Usa sa mga gusto gyud ni Jesus nga i-apply nila, no? Kay kung imo tan-awon sa Micah 6:6-8 kulang yun sa Israel was to show justice, to love mercy, to do good. Mo na'y kulang sa ilaha. Walay, maino to nga, wala sila'y practical application sa kamatuoran nga ilahang
teaching o sa ilang nga teaching sa kamatuoran. They were thinking nga ang ilang ginabuhat, okay na to, tama na to siya. O kung ikaw, dili ka musunod di adto, nakasupa ka. Mauna sa ilang una-una. But here comes Jesus was trying to show them on how to live a godly life. Oh, so So you have we have the teaching of God, which is right na, insakto na. Pero si Jesus, iyang gidemonstrate how to live. yeah. How to live sa pagtulunan nga gikan sa Ginoo. Yeah, that's it. So no? muna ato ang atong makita nga dako kayo og contrast ang teaching sa mga Christ na parases o teaching ni Jesus. Si Jesus ang iyang nga teaching, of course, gikan sa pulong sa Ginoo, no, unya ang iyang life application nga paghimo niini isak gyud kaayo. Whereas kining nga pagtulunan sa Bible, gikuha po sa Bible ang pagtulunan sa mga palasyo, sa mga eskriba, ang ilang application wala mamao. Kay example sa Sabat, no? Patol sa Sabat. Imo nang makita, dako gyud kayo og diferensya kay nahimong extreme unya si Jesus ang application very practical nga makatabang ka sa mga masakiton bisan adlaw ipapahulay. Sa ilaha siyang magsasab ka, matay ka kay dili pwede makigdiman. We're going to talk that next over. Okay. There is also one point nga ako lang consider makigsunan kay mubo naman po datong panahon. Kato bitaw ngiyon nga kung magtapak ka og sinina, unya ang imong gamiton kanang bag-o nga skin sa wine. So dili kuno na siya pwede. Kay kung ang imo katong bag-o nga skin wine mo ibutang nimo, itapak nimo buslot nga skin wine nga daan, ang resulta na mabusot ang yapon kay ang daan o ang bag-o dili man magkamat sa makaigsunan. Okay, gabok naman gud ang daan. Unya ang bag-o ligon pa. So kung itapak nimo, itahi nimo didto, dili siya dili siya proportionate sa iyang balanse, sa iyang dapat unta nga unsay tawag ani function sa iyang function, no? Kani adto mao man sa ato tapak-tapak man ta sa ato mga karsolis nga mga magisi, but here sa kang Jesus ang gina-emphasize niya nga kaning daan dili na nato ni siya tapakan sa bag-o kinahanglan ang bag-o gyud the same with wine, no? Ang botelya nga gigabitan sa katong karaan, even katong wine gyud mismo ang botelya nga gamiton kinahanglan bag-o gyud, bag-o sab kay og daan nga sudlanan ibutangan nimo bag-o malanay or madaot din na siya dali. So this is what Jesus is driving nga ang iyang teaching o ang teaching sa mga pariseo nagka-supak gyud tungod kay ang iyang nga pagtulunan mo yun ni siya ang inisyado to kini mga tradisyon nga burden kayo. May bag-o siya nga application para nila nga ang ilang nga karaan dili pwede isagol ni Jesus. Okay, mga kaigsunan, we are already kanang short na the jud sa ato nga time, and we are really happy nga nag-spend mo og panahon sa ato nga lesson. Actually, makigsunan apay kaad kanini. Ang amo ra pong nakuha ni Pastor Sam, mura po amo nga gi-share sa inyo, ha. But there are more nga mga spiritual lessons nga makatunan sa inyo nga pagbasa ni sa ato ning review, especially nga magamit nato ni karong Sabado sa ato nga mga classes. So brethren, Pastor Sam, you may have some last words before we close. Yeah, sa mga controversies din daghan man ning controversy, ato lang hinumduman that Jesus has been filled with controversies panahon sa pag-ani niya tungod kay ang religious leaders sa iyang kapanahonan was not ready to accept new applications of the teachings. The correct way of life sa pag-apply sa life o balas sa Ginoo, no? Ang paghimo mga maayo, ang paghimo sa justice, ang pagtabang
sa tanan, Jesus has showed them. So nahimo nga controversy pa kay wala nila gituuhan nga si Ginoong Hesus may kagahom sa nga gipakita being the Messiah nga gisaad sa Ginoo sa sa sunod ato paning hisgutan dinhi ang adlaw nga igpapahulay more ang controversy dinhi kay daghang nga mga controversies dinhi ang nahitabo tungod sa ministry ni Jesus. And the same controversies will happen to us in the last days sa paghapit na mosira ang kaluwasan mga kaigsunan. So by this time we hope nga amoy nakuha o nakatabang-tabang sa unod sa atong sa Alex. Mga kaigsunan, may ang teaching sa Bible gi-apply ni siya sa mga skriba o mga parasyo nga burden kaayo sa makatawhan. Whereas si Jesus, yung pag-apply ni ini nahimo believers nga malipayo burden. So thank you o magpanalangin kaninyo and let us close our takna with a prayer. Ginoo, salamat gyud kayo nga ikaw nag-uban kanamo sa pag-review sa lesson sa pila ka mga adlaw gikan sa Sabado sa hapon hangtod niining kagabihon sa Lunes tuguti nga ang mga anglo nga amo discuss dinhi sa amo nga lesson maghatag ninamo og dugang pagtubo sa among espirituhanon nga pag-alagad. Linan mo ang mga brethren nga kapaglaom nagsunod sa takna sa pagtuom. Salamat kayo ikaw mag-uban kanila Ginoo og magpanalangin kay amo ning giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.